Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Katiits, bago po ako magpatuloy sa pagdikod, meron pong pinapadala po yung ating katiits na isa pong turtle markers. At ito'y isang ipadikod sa atin na mamaya po ate pong bigyan po ng linaw po at mga pointers po kung saan po mga dapat pong mga o sa pag-analisa po. Ako muna po ay nagpapasalamat po sa mga subscriber ko po, mga followers ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at walang sawang panonood po sa aking YouTube channel. Ganun din po ang aking mga viewers po na ito po ay aking tema po sa aking YouTube channel ay isang decoding and analyzing sa mga treasure markers, symbols, and sign mga katiits. Po mga katiits, maraming salamat po. Lalo po sa aking mga bagong subscribers at mga bagong followers po. Hingi lang ako ng favor mo, katiits. Kung yung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas sa katiits. Okay po mga katiits ay sa aking katiits din na si Mr. Rolly Adlaon Luok na isa pong maker po ng gold locator po. At itong congratulations po dahil yung kanyang gold locator na tatlong klase po yung isa po ay single antenna, yung pangalawang gold locator ay double antenna, at yung isang tatlong antenna na gold locator. At good news po dahil yung kanyang triple antenna na gold locator ay 8 na po ang nakahits na treasure, at itong huli nga po ay 2 gold bar na may tatakpang Burma na ito po ay nadetect po at gamit lang kanyang ABS gold locator dyan sa Davao de Oro. Okay po mga katiits, tayo po ay yung palang gustong kumontak at bumili sa kay Mr. Rolly Adlaon Luok na gold locator po ay pwede pong tawagan sa mobile number 092626 32843 0926263283 or message po kayo kay Mr. Rolly Adlaon Luok sa kanyang FB page. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdirikod. So, yung pinadala po ng isang katiits po natin, so isa pong treasure marker na hugis pagong turtle mga katiits. So, ito po ay napakaganda pong treasure, isang legit na treasure marker, at ito po ay madalas po ito ginagamit ng mga Japanese or mga Korean and Chinese po mga katiits. So ito po yung isang turtle o pagong na ito hindi nakalubog o ito nakadapa at wala pong paa ito kundi yung kanila lang kanyang talukap, at may ulo po ito na isang turtle markers mga katiits. So ito po mga katiits ay i-check nyo po yung nagpapadala po nito at tingnan nyo po yung paligid nito kung anong mayroon po sa mga distansya po ng 1 hanggang 3 meters po ang layo mula dito sa turtle o pagong na isang treasure marker katiits. So ito po ay tingnan nyo po ito, baka mayroong itong coordinated countersign or coordinated
markers na pwede pong hugis pagong din na hindi kalayuan po sa kanyang pinakalalagyan na markers na bagong tumakatiis. Kasi kayo mga katiits, ang ganitong marami na pong mga katiits po natin na nakakuha ng items ito at kapag may mga ganitong itong pagong din sama din ng isang yung naka-heads po na nakakuha po na mayroon po itong coordinate markers. So bali dalawang pagong po yung kanyang nakita doon. Yung unang pagong ay nasa daan, nasa tubig, sa ilog, at yung isang pagong ay nasa lupa. So na-hits po yung, nakita po yung items through triangulation po ang ginawa po ng pagong mga katiits. So ito po mga katiits yung itong napansin ko pang nakalawa mga katiits, mayroon po itong 4 o 5 guhit po sa kanyang likuran. So kasama na po sa bandang liig niya ay bali yung 5 guhit po ito mga katiits. So ito po mga katiits. So papansin ko po yung panglimang guhit ay nakaturo po doon sa bandang north area mga katiits. So ito po mga katiits, pansinin niyo po, sabi ko nga mayroon na nakakuha na tulad ng mga pagong markers na mayroon pong coordinated markers to mga katiits. So baka ito may mga bato or century-old tree na pwede magiging counter sign o counter markers ang pagong nito. So sabi ko nga mayroon pong nakakuha na po, nakatis po natin isang pagong at yung isang pagong ay nasa sa tubig, yung isang pagong ay sa lupa at through triangulation form doon po nakuha po yung items sa layo lang po ng 8 meters po mula doon sa tubig na pinaglagyan po yung pinaka-mother pagong at yung isang malit na pagong na doon sa may bandang lupa na nakalagay katiits. So ito po, tingnan nyo po itong paligid katiits. Tingnan mo yung paligid, baka po mayroon itong counter sign o mayroon itong pagong din na hugis pagong na pwedeng mas maliit sa kanya or may bato dyan na mga mas malapit sa kanya na may mga guhit pagong at pwede po kasi yan coordinated markers at pwede yan magiging pinaka-item markers na po katiits. So yun yung pong napapansin ko sa mga pagong po at napakarami pong mga katiits po na nakakuha na po ng items, mga giveaways items at yung isang nakakuha ng kuha ng items sa mga katiits ay bali 10 gold coins po at talagang pinaka-old gold coins. So sobrang mahal siguro po yun nung kanilang ay bininta na po kasi solid gold po yung 8 o 10 piraso yata po na gold coins na kasing laki po ng piso mga katiits. So yun po ay ito po ay huwag niyong kalimutan mga katiits tingnan po itong baka ito'y ginawa itong 5 guhit at pwede niyo pong pwede natin i-convert po sa distance po 1 to hanggang 5 meters ang layo mula dito sa pagong nito. I-check niyo po itong paikot po yung 4 na ganito, east, west, north, and south po mga katiits. At ito po ay madalas po minsan nakalagay po madalas ginagamit po ang east area po ng mga Japanese po. At itong huli nga po na mayroon kong na may nakahits po ay sa east banda po linagay po yung item po mga katiits. So ito po i-try niyo po kasi nga may napansin ako kanina na 5 guhit. Pwede natin i-convert po ng 5 meters, 1 to 5 meters po ang layo mula dito sa pinagkalalagyan po ng pagong markers po na ito. So sabi ko nga baka po may mga bato dyan na may mga guhit pagong na hindi ganyan kalayuan o hanggang 5 meters, 3 meters mula dito sa pagong nito. I-check nyo po dahil yan po ay pwedeng coordinated
markers or countersign markers po yan na pwede po magtuturo ng item po mga ka-TH. Or yung mismong counter pagong na yan o nasa di gaano kalayuan sa mga 5 meters, 3 meters ay nariyan po ng items mga ka-TH. At huwag niyong kalimutan na ka-TH at itong mismong pagong, yung buong katawan tong pagong nito, pwede niyong i-detect po yan, i-detect po na ng metal detector or gold locator. Kasi nga ang pagong, madalas na po ay pwedeng mangingitlog o pwede yung item niya under the pagong, sa ilalim po ng pagong na markers na pagong mga ka-TH. So i-check niyo po ang is 1 to 3 meters or yung west din niya o 1 hanggang 3 meters po ang distance, as well as the north 1 to 3 meters din, and yung kanyang opposite side na south 1 hanggang 3 meters. So pwede niyong i-detect po niyan ng metal detector or gold locator. Yung naman kung halimbawa yung ka-test po natin walang gamit po, pwede tayong mag-testing po dyan sa 1 hanggang 2 meters po ang distansya po sa pagong. Pwede tayo maghukay po dyan ng 1 meter hanggang 1.5 meters deep ang lalim po mga ka-TH. So ito po, huwag niyong kaligtaan na i-detect po yung katawan. Kasi nga, baka mayroon pong under pagong, nasa pagong lang pala, pwede pong nasa ilalim niya na pwedeng parang nangingitlog po ito. I-check niyo po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. So, pwede niyo pong, kung halimbawa lang gamit po ay ating treasure, ito na papadala po, walang treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, pwede kayo mag-testing po ng or 1 meter ang layo or 1.5 meter, pwede kayo mag-testing po ng bandang east, 1 meter to 1.5 meter deep ang lalim, at pwede kayong mag-sink po pagdating sa ng 1.5 meter pa ilalim po sa turtle mga ka-TH. Kasi nga, possibly po na ang item niyan ay nasa ilalim ng is under the pagong markers po mga ka-TH. Thank you so much mga ka-TH. Sana po ay nabigyan po natin ng linaw ating naturo na i-guide po ang ka-TH po natin nagpapadala nito. God bless us always.